So hello mga kababayan, welcome back for another video. Nagbabalik muli ang inyong lingkod. Of course, si Birador Pikwa at your service. So ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, umaga, tanghali, anumang oras ka nanonood sa aking video ngayon. So ngayon mga kababayan, bibigyan natin ng reaksyon. Itong pagkakahuli, okay? Pagkakatimbog ika nga dito sa mga di umano'y mastermind. Napakagaling talaga nito ni Senator Lacson. No? In fairness talaga, mas maganda talaga yung desisyon ni Senator Soto. Napalitan, si Cubeta. 'Di ba? Si Cubeta Marcoleta. Dahil walang saysay kung siya yung magpapatuloy ng investigasyon. Dahil hindi naman investigasyon yung ginagawa ni Marcobeta, di ba? O hindi, ang ginagawa niya is pantri-trigger. Saan po? Sa mga kapwa niya politiko. Kaya tama itong ginawa ni Senator Pampilo Lacson, mga kababayan. Dahil galing talaga to sa sa PNP, di ba? Alam natin ang background ni Senator Lacson. Kaya mabuti at pinalitan yung Tolonges, no, na dating nag-iimbestiga ko, no. Pero sabi nga ni Senator Soto is hindi naman sa walang tawag dito believe si Senator Soto sa attorney, pero mas maganda kasi yung investigador talaga, which is alam natin na si Senator Pampilo Lacson is napakagaling mag-imbestiga at napakagaling ng mga intel, maraming intel. Okay, so eto mga kababayan, yung recent interview ni Senator Pampilo Lacson regarding dito sa kung sino ba talaga ang tawag dito, ang mastermind. Okay, so na-interview po siya sa Bilyonaryo, okay, channel. So pakinggan po natin, sabay-sabay natin pakinggan at tayo magbibigay ng reaction mamaya. Okay, so let's all watch this mga kababayan. I ask this kasi kapag tanungin mo din si Sally ng Sims, ang sinasabi niya, ang tinuturo niya palagi si Bryce at si JP Mendoza. Pagkatapos nun, sasabihin naman ni Bryce, utos to ni Boss Henry. Sasabihin naman ni Boss Henry niya, wala akong kinalaman dyan. Siya lang ang nagsasabi niyan. Pero may magkakampi eh. Magkakampi po si Bryce, magkakampi si JP at yung isa pa versus Henry Alcantara. Para po sa inyo, sino ho ba mastermind sa kanilang lahat? Ako, based on what I have observed, si Alcantara. Kasi siya yung contact ng mga matataas na politiko, Remember, I'll give a background, Undersecretary Roberto Bernardo, ito yung USEC for Operations. Siya yung in charge ng buong Luzon except Regions 1, 2, and CAR. Okay, under niya, siya yung responsible for the appointment of Alcantara and Bryce Hernandez sa Bulacan. And then last June, si Alcantara was promoted. He became officer in charge, assistant regional director ng 4A. So si Bryce Hernandez, na-pull up siya, naging OIC district engineer. So mga bata talaga ito ni Bernardo. Si Bernardo was a very powerful figure under Bonoan. Remember, lumabas din yung magkasosyo pala yung mga anak nila doon sa isang yung MBB properties. Yes. So influence. Diba mga kababayan? Napakaganda ng napakaganda ng tumbok ni Senator Pampilo Lacson dito, mga kababayan. Napakaganda ng tumbok niya kung sino talaga ang lumalabas na mastermind dito. 'Di ba? Oo, napakalaking sindikato talaga pala nitong mga nasa loob na ito, no? Mga lambuhay ang mga animal, no? Kaya naman ang dami talagang tumaas ang alta presyo mga kababayan nung nailantad sila, nagbabundle sila ng pera para i-deliver na pera sa mga politikong buaya, no? Okay.
At ito ang susi eh. Sa pag-iimbestiga, ito ang mga susi kung sinong mga dawit. Kasi siya pala yung Hernandez pala yung ano, ano eh, 'di ba? Kakakanta. Okay? So, magaling kumanta at marami pa tayong aabangan, 'di ba? Ituloy muna natin ito. Especially ito si Bernardo as far as Bonoan is concerned. So kaya niya mag-appoint ng mga tao. Now, who is Bernardo? You know, ang pagkaalam ko, si Yusek Bernardo, pinlot ito ni Secretary Singson during his time. And then naka-float, naging city engineer siya. I don't know kung anong title, but on secondment siya sa mayor's office sa Manila, who was then Mayor Estrada. Okay. So, kinuha niya itong si Alcantara. Ito, based na sa records ito, sa testimony do sa House, na naging parang division chief si Alcantara. So, talaga magkalapit ito si Bernardo at saka si Alcantara. Now, dahil systemic na talaga yung corruption sa mga district engineering offices, siyempre, beholden itong si Alcantara, pati si Bryce Hernandez kay Bernardo. And Alcantara, siya rin itong probable, siya rin yung contact ng mga politiko, kung sino yung bibigyan. Kasi pa na yung turo ni Bryce Hernandez na si Boss Henry ang nakakalam niyo kung kanino pupunta yan. Ayan alam nyo na, mga kababayan, ha? Alam na natin, mga kababayan, okay? Kung kanino talaga, kumukuha ng ano ito, kung kanino talaga kumukuha ng mga tao, okay? At alam na natin kung sino talagang punot dulo nitong pag-deliver. At ayon nga mismo kay Hernandez ay si Alcantara ang nakakaalam ng mga ano na to, bagay-bagay kung kanino at may contact sa mga matataas na politiko. Grabe dito si Alcantara, mga kababayan. Nararapat lang dito na ikanta na niya lahat kung sino yung kayo sa tingin nyo, opinion nyo. Sa tingin nyo ba ibibigay ni Alcantara yung susi, ika nga, para mabuksan ang dapat mabuksan? Ako sa tingin ko, mga kababayan, sa tingin ko, kung lahat ng madadawit na pangalan or ikakanta ni Alcantara, kasi may ipit siya rito mga kababayan. At when it comes to worst, lahat ng mababanggit na pangalan ni Alcantara, for sure, talagang yan, magbibigay ng hustisya, okay, dito sa nasabing flood control na nilustay ng mga buayang kongresista at mga senador. Kasi yan, 'di ba, sabi nga ni PBBM, 'di ba? Mahiya naman kayo, 'di ba? Kakapal na mukha, pinag-sabuatan nila yung itong sa flood control, 'di ba? Kaya nakaka-dismaya, mga kababayan, na itong sa flood control na ito ay dito mo makikita, mga kababayan, na kung saan si PBBM lamang po ang katangi-tangi na kumalaban sa sindikatong ito. Apakalaking sindikato ito sa loob na mahabang panahon, nakalakaran. Okay, finally, 'di ba? Sabi nga ni Senator Lacson nung speech niya, bumilib siya kay Pangulo dahil handa si Pangulo na sugpuin ang korupsyon ng mga buayang ito sa flood control, 'di ba, issue. Kaya marami talaga ang taong bayan kung bakit tumaas ang rating ng ating mahal na Pangulong PBBM. Hindi ako nagtataka kung magiging 80% to 90% yan sa mga susunod na araw, sa mga dadaan na panahon. Dahil bakit po? Dahil kauna-unahan si PBBM na naglathala, naglabas at handang sagupain
ang napakalaking sindikato dito sa bansang Pilipinas. At wala pa pong nakagawa niyan kung hindi siya lamang po. Okay? Narinig naman natin during panahon pa. Okay? Panahon pa ng 'di ba ni Erap Estrada. Itong mga damuho na to, itong mga kutong lupa na to. Ito sila no? Sila Alcantara may mga contact na talaga sa matataas na politiko. So ngayon mga kababayan, ito ang hudyat ng tunay na pagbabago. Pero syempre sabi nga ng ating mga taong bayan, ng ating mga marites diyan, hindi sila titigil, no? Hindi sila titigil, aantayin nila ang pagkakataon na may makukulong, na magkaroon ng resulta ito. Kayo sa tingin nyo mga kababayan, ito ba ay darating ba sa investigasyon? Kasi balita ang eto po for the record, lahat po ng involved, okay, meron na po listahan si Pangulo, ang ating mahal na Pangulo. At yung mga involved na yan ay kakasuhan po sa flood control. Na-file na po yan ni Secretary Vince Dizon regarding po sa na yan, mga anomalya sa flood control. Di po ba? Kaya nga po sabi natin mga kababayan, hindi masama, okay, ang kumalaban ng mga buayan politiko. Ang masama dito kung ito tolerate mo pa ba ito. 'Di ba? Yan ang maganda sa ating mahal na Pangulo. 'Di ba? Kaya yung pagsuporta ng taong bayan kay mahal na Pangulo, ganun na lamang tumaas. 'Di ba? Yung palakpakan ng mga taong bayan sa ating mahal na Pangulo, standing ovation talaga mga kababayan, 'di ba? Kahit tayong mga nanonood lamang sa TV, wala tayong iba masabi kung hindi salamat PBBM. 'Di ba? Isa kang dakila, isa kang alamat, 'di ba? Dahil gumawa po ng isang alamat ang ating mahal na Pangulo, 'di ba? Dahil po sa pagkakasiwalat ng mga sabuatan dito sa flood control project na ito. So ngayon mga kababayan, magtutuloy-tuloy pa po 'yan, yung investigasyon na 'yan. Pero gaya nga ng sinabi natin ng ating mahal na Pangulo, merong independent na iimbestiga regarding diyan. At 'yon ang mga totoong makakasuhan. Okay? Yun po yung mga totoong makakasuhan ng ating mahal na Pangulo at ng ating gobyerno. Okay? So, ayun mga kababayan, yung mangyayaring hearing dito, I don't know if i-proceed ito until matapos, Hindi natin alam kung kung may makakasuhan talaga rito dahil alam naman natin na every time na may na hearing, okay, ay wala pong nakakasuhan talaga Mapera na lamang po mga kababayan, pera na lamang kung talagang ipupurso ito ng ating mga mambabatas, 'di ba? So kayo mga kababayan, sa tingin nyo, dapat bang kasuhan yung mga dito, sangkot dito, na maiimbestigahan or ikakanta ni Henry Alcantara? Okay, so ako para sa akin, dapat lang. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikipag-isyoso at pagbibigay ng opinion sa mga ganitong klase ng issue at talakayan natin araw-araw. Maraming salamat and God bless. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay tayong lahat, mabuhay ang nag-iisang ating mahal na Pangulong PBBM. Maraming salamat po mga kababayan.